hindi ko ma-advise yung super dark. Nahirapan ako sa gabi guys. Kahit nagpa-park lang ako guys, magre-reverse ako, kailangan kong ibaba yung window. Or hindi ka pa sobrang tagal na nagda-drive, huwag ka muna mag-super dark. Kawawa ka naman, especially sa gabi, tapos uulanin ka pa. What's up guys? Oh, summer na naman. Hindi ka pa rin nakapag-decide kung anong tint ang ipapakabit mo sa sasakyan mo. So today, didiscuss ko lang sa inyo guys para makatulong kung ano talaga ang magandang tint ngayong darating na summer. So gaano ba kahalaga ang tint sa isang sasakyan? Yung iba iniisip para hindi makita, privacy. Iba naman ang habol is heat rejection. Gusto ko lang din to i-share sa inyo guys kasi isa din ako sa mga taong nagkamali ng pinakabit na tint. So ang didiscuss ko ngayon guys is more on nano-ceramic na lang. Kasi mas ini-encourage ko na at least nano-ceramic yung ipakabit nyo sa mga sasakyan nyo para mas mataas naman yung UV protection. So ano nga ba yung nano-ceramic tint? Ito yung mas premium or mas latest technology in terms of window film sa sasakyan natin. Design siya para sa heat rejection, UV light protection, and glare reduction without using any metal. Ito na guys yung mga tint na hindi agad nagbabubbles at hindi rin agad nagiging kulay violet or sinatawag nila nagkukulay talong. Ingat tayo sa mga fake or nagsasabi na nano-ceramic tint daw yung quality ng tint na ginakabit nila. Usually, nagre-range ang nano-ceramic tint. Ang entry level nila nowadays siguro mga 5,000 above. Yung mga mid-range nila is starting 9,000. Mga high-end naman nagre-range na yan. Usually, mga 15k or 20 and above. Para sa akin, depende na lang din yan sa budget nyo as long as nano-ceramic tint na sila. So, nag-inquire ka na nga sa isang shop ng nano-ceramic tint nila. So, bibigyan kayo niyan usually ng list or choices kung anong gusto nyong shade or kung anong mga klaseng level of protection yung gusto nyo para sa sasakyan nyo. Simulan na nga natin sa UV light which is isa sa pinaka-importante. Ano nga ba yung UV light? Ito yung napaka-harmful guys sa skin natin, especially nowadays sobrang init. Iba na talaga yung init. Aside from skin protection, pine-prevent niya rin yung pag-fade ng interior na sasakyan natin. Yung mga sidings, dashboard, yan yung pinaka-isa sa expose lalo na kapag katanghalian. Usually guys, kapag naka-nano-ceramic ka na, ang UV light protection niyan is around 90 to 99%. Ayan ay isa sa pinakamagandang feature niya. Tapos next naman is yung infrared and heat rejection. Isa rin to sa kinagandahan niya. Mababawasan na yung nararamdaman nating init na nanggagaling sa labas ng sasakyan natin. So less heat na pumapasok sa sasakyan natin, mas less yung stress na mararanasan ng air condition system ng sasakyan natin. Next guys is choosing the right shade. Dito na nagkakatalo malimit. Dito yung point na nagkamali ka, nagsisika kasi madilim o sobrang liwanag naman, na ilang ka na sa paligid mo, kitang-kita ka. So ito yung pinaka magandang i-check kasi kumbaga ngayon sa nano-ceramic default na ngayon yung UV light tsaka heat rejection yan eh. Dito na lang ngayon magkakatalo yung shade. Start tayo sa pinaka-light. Katulad na sa akin, gamit ko is bluish. VLT nito or visible light transmission around 75% based doon sa nag-install sa akin. 70% yung visibility ko sa labas, 70% din yung pumapasok na liwanag. Ang next na dyan, usually yung ginagamit ng karamihan is light, around 35%. Depende pa rin yun sa brand guys. Next is medium, which is 25% na lang. Next naman dyan is dark, more darker shade. Iba meron pa nga dyan medium dark eh. In between the medium at saka dark. Sa dark, 15%, meron na rin guys super dark. Dark na nga, super pa. Nag-range na lang yon 5%. Konting-konti na talaga yung pumapasok na liwanag tsaka yung visibility mo. May iba, yan yung gusto. Solid yung privacy. So, bigyan ko na lang din kayo ng idea kung ano yung nangyari sa akin. History ng tint ng sasakyan natin. From casa, all windows and rear is medium. Pinaka-windshield ko, since free lang siya, visor lang. Alam niyo yung halos isang dangkal lang dito sa taas. Technically, walang tint yung 3/4 ng windshield natin. Sobrang init nun kapag tanghali. Ramdam na ramdam ko yun. I decided na magpa-tint ng nano-ceramic. Nagkamali ako dito. Advice naman nila kung ayaw talaga na mainit. Super dark yung windows and rear, tapos medium yung harap. After mag-install, tinry ko. Satisfying talaga. Sobrang taas ng heat rejection niya. Kahit katanghalian bilad sa outside parking, sobrang bilis lang mawala nung init. Kaso, since new driver lang tayo, nahirapan ako sa gabi guys. Kahit nagpa-park lang ako guys, magre-reverse ako. Kailangan kong ibaba yung window. Lesson doon, kapag bago ka pa or hindi ka pa sobrang tagal na nagda-drive, huwag ka muna mag-super dark. Basta guys, para sa akin, hindi ko ma-advise yung super dark kung yung habol mo is privacy
privacy, pawa ka naman, especially sa gabi, tapos uulanin ka pa. Ang concern mo lang naman ngayon is heat rejection and UV light protection. Kayang-kayang ibigay yon mga light shade. So, ayun yung sinasabi ko guys, kagandahan ng nano ceramic tint. Dati kasi 'di ba, mga tint ng sasakyan, kailangan talaga madilim para lang hindi ka mainitan. Ngayon guys, since may technology na siya, kaya niya na i-provide yung protection na hinahanap mo. Ayun, kung gusto mo talaga ng hindi ka masyadong kita sa labas, advice ko sa'yo, pinakasagad na sa windshield is medium, pinakasagad na para sa akin is dark. Pinaka-safe pa rin, gawin mo na lang ginagawa ng iba guys. Medium yung windshield, dalawang window dito sa harap is medium, tapos super dark na iba, as private. Especially kung may baby, or may anak, or tapos yung rear mo, pwedeng medium lang din, kita mo kapag nagre-mirror ka. Huwag kayong gagaya dun guys sa iba na magpapa super dark tapos magpapakabit ng LED na hindi man lang i-align tapos mag-high beam pa. Sobrang hassle nun. Napaka-inconsiderate nun sa mga kasalubong saka sa mga kapwa mo driver. Maging responsible driver din tayo guys. Kung kayo rin yung bubulagin, di ba? Mahirap yun. Pwedeng mag-cause ng accident. So, yun lang guys. Sana nakatulong to para makapag-decide ka na ng tamang tint this summer. Basta guys, yun lang yun. I-take note nyo. Halos lahat niyan ngayon ng nano ceramic. Andyan na yung heat and UV light protection. Mag-focus lang kayo sa VLT or yung shade para hindi kayo mahirapan sa gabi. Especially pag malabo na yung mata nyo. Yun lang naman yun eh. Tsaka sa privacy, ang dami na nag-offer ngayon ng pwedeng tagpi-tagpi. Ibig sabihin ko yung pwedeng medium dito, super dark dun sa likod. Sobrang bait na ngayon ng mga installers. Nag-offer na sila ng ganun. Without additional payment. Maraming salamat. Sana nakatulong. Subscribe.